Karamihan po sa atin eh, nanonood pa po ng, hearing. Ako hindi ko na po kinaya. Ah, Nakakasama ng loob. Grabe ilang oras na 'no, kaya pa rin ni Tatay Digong, pasensya na kayo. Alam ko po na wala namang manonood nito pero hindi ko na po kayang, makinig 'no. Hindi siguro dahil sa pagod na rin. Ilang araw kami namasyal ni misis. Alam niyo ngayon sabi ko magpapahinga ako ngayon. 'Di ako nakapagpahinga. Mas bugbog po yung isip ko ngayon. Grabe po 'tong ano 'no, Quadcom. Sabi ko yari ito kay Tatay Digong 'tong mga 'to. Nung una ano, roller coaster of emotions 'no. Pero alam natin na, sadya nila 'no. Sinadya nila yung ano, yung ginawa nila pati po yung lineup ng mga guest nila 'no. Ah, Talagang bugbog, binubugbog po nila si Tatay Digong at, pinagtulungan ni wala po talaga 'no, ni isang congressman buti pa kay VP Sara may nagtanggol pa 'no. Eto po lahat po ng Quadcom talagang kaaway po ni Tatay Digong 'no. Okey to recap po, maliban po kay Trillanes pero siyempre alam na rin natin ano na 'no, ano na 'yan, namimikon na lang sila. Sa totoo lang po, nasamaan ako ng ugali dito sa mga congressman. Iba-ibang uri na po talaga 'no. Ah, Asa naman hindi po sila member ng Quadcom. Alam niyo po sila Marcoleta 'no, hindi po sila kasama kaya palalayasin po sila. Ah, Nung una sabi natin kayang-kaya 'to lahat ni Tatay Digong. Ano lang, umuulit-ulit lang po sila 'no. Pero nung all out na po, na Las Cañas na, purong Las Cañas na, yung all out na sila, alam niyo yung ginawa nila? Pati po yung lineup ng mga kongresista magtatanong 'no, yun po yung pinagplanuhan nila. Ako, planado yan, pati yung pagpasok ni Trillanes, pagpasok nung Asierto, ah, hindi po yan biruin niyo po isang congressman, ang dami, Asierto, Trillanes 'no, maiisip niya po na tanungin lahat 'no. Tapos parang ano, parang yung ako sa tingin ko yung timing sinadya nila, pagod na si Tatay Digong, 9 na oras na po tsaka nila pagsasalitahin si Trillanes. Alam niyo yun, maganda po kasing optics yun, yung nagwawala si Tatay Digong 'no. Yung ano na po, yung bintang na po nawala na po sa hulog. Kasi yung una, yung mga binibintang galing po yan sa Quadcom, 'di po ba? Pabalik-balik po. Meron po akong nung una nag-take notes pa po ako, eh. Sabi ko sabi ko nung una magte-take notes nga ako 'no. Ang dami ko pong tinake notes, eh, bawat bawat congressman. Pero pagdating na po dun ng second part na yung todo na po sila ng bira. Sabi ko ibang klase na 'tong mga 'to. Talagang dudurugin ka na, eh. Ah, Nakakabilib lang si Tatay Digong kasi kinakain niya pa kaya lang nakikita niyo na 'no, na auto-focus na, lalo na pagdating kay Trillanes. Ang galing ng ginawa nila, eh. Kung si Trillanes inuna nila, 'di ba? Malakas pa nung una si Tatay Digong, kaya niya pang kaya niyang dalhin pagka inuuto siya katulad ni Abante, nakikipag-utuan po si Tatay Digong 'no. Kapag naman po bobo, katulad po ng
'wag naman natin sabihin bobo at mga congressman naman sila. 'Pag mga mahihina po ang ulo katulad ng mga Makabayan Black, kaya rin pong laruin ni Tatay Digong, 'no? Pagka po yung mga katulad nila Dan Fernandez, 'no, na medyo may kahinaan po, opo, may kahinaan po yung mga ulo nila, kaya po silang laruin ni Tatay Digong, 'no? Tapos 'pag yung nagdudunong-dunungan naman na si Luistro, actually bilib na bilib ako kay Tatay Digong, eh. Kasi nauto niya si Luistro, eh. Tuwang-tuwa 'no, tuwang-tuwa si Luistro. Ilang points lang po, baka makalimutan ko lang. Nag-take notes po ako, eh. Una po, parang paulit-ulit, 'di po ba? Yung pong parang paulit-ulit na katanungan. Akala ko nung una, putya, ano ba 'tong mga bugok na 'to paulit-ulit lang. Ako in hindsight ngayon tinitignan ko siya na ano, eh, tinitignan ko siya na, ah, pampahaba para 'pag pagod na, biglang papasok si Trillanes, sasabog si Tatay Digong, yun na yung kukunin ng lahat ng media. Kaya bukas, yung pong mga babatuhin niya na mic ni si Trillanes, yun po yung ilalabas nila lahat, 'no? Nakalimutan na po yung mga pambabara ni Tatay Digong, yung ang galing-galing niyang pagsasalita, tsaka palalabasin nila napakatalino ni Luistro. Alam niyo sa totoo lang, si Luistro po hindi po siya magaling, super galing. Hindi po. Kaya po nagmumukhang magaling si Luistro kasi wala pong magaling sa mga congressman. Alam niyo po ba yun, 'no? Nagmumukha nga magaling si Trillanes, eh, 'di ba? Hindi niyo po ba napansin parang ang pinakamagaling ng tao ro'n? Okey, ilan po dito sa mga na-take notes ko po katulad niyan, yung una kay Fernandez, 'no? Alam niyo bakit mo isisisi, marami daw pong pulis ngayon yung sige isa-isahin po natin, 'no, hanggang kay Trillanes, yung iba wala na, eh, hindi na pumapasok rin sa utak ko, eh. Unahin natin yung mga punto ni Fernandez, magdugtong po kayo, baka may nakakalimutan ako. Sabi ni Fernandez, dahil sa war on drugs, kawawa naman yung mga pulis, 'di ba? Kasi marami sa kanila nakakulong, marami napahamak po sila dahil sa war on drugs. Tindi 'no? Parang kasalanan pa ni Tatay Digong. Hindi niyo ba naisip na tulungan yung mga sinasabi niyong napahamak kung totoong sila ay biktima, 'di ba? Kaya nga sabi ni Tatay Digong, alam na ni Tatay Digong 'yan, eh. Kasi meron na siyang experience sa Davao City kaya nga po meron silang mga malalaking pondo. Namana po 'yan ni ano, eh, ng kanyang anak, 'di ba? Sa kaso po ni Grijaldo. Alam na po nila 'yan, eh. 'Pag yung pulis po tapat, 'no, matitindi po yung kalaban. Alam na rin po ng mga kalaban ng mga pulis na tapat yung puwedeng gawin sa kanila. Ano po yung ginagawa, kinakasuhan, ginigipit. Kaya po tinutulungan ni Tatay Digong yung mga pulis. Kita niyo po, yung testimonya po ni Fernandez na yun, totoo yun. Marami talaga, lalo na po kung yung mga pulis na walang kasalanan, gigipitin talaga yan. 'Di ba kasi yan ang magiging halimbawa kasi sila na eto yung mangyayari sa inyo 'pag matino kayong pulis, 'no? Kakasuhan namin kayo kasi ayaw ninyong madungisan yung maganda niyong pangalan, et cetera, et cetera. Nakita po ninyo, kino-quote niya si Marbil. Dun pa lang sabi ko, anong uri ng PNP chief 'to? Imbes na gumawa ka ng paraan, 'no, para tulungan mo yung mga pulis mo, sinasabi mo pa na mali kasi yung ginawa nila. Mali yung ginawa nila na lumaban sa droga. Nakita niyo po yung valuing ng mga taong mga leaders ngayon.
Grabe, 'no? Pinahamak pa ni Tatay Digong yung mga pulis. Yun na nga po yun, eh. Gusto po ng mga pulis na 'to na lumaban talaga sa droga. Kaya lang nga, imbes na suportahan sila ng kasalukuyang gobyerno at ng kasalukuyang PNP chief, sinisi pa sila dahil tumulong sila sa war on drugs. Eto po yung distinction kasi ang problema hindi nila dini-distinguish, eh. May pagkakaiba po yung mga ninja cops at mga tunay na pulis na tapat sa tungkulin. Ang binibigay nilang halimbawa lagi yung mga pulis na gumawa ng krimen, 'no? Kaya palpak ang war on drugs dahil sa mga pulis na scalawags. Hindi nga po, eh, 'no? Kaya nga po tagumpay, eh. Okey, sa mga paulit-ulit lang po na punto, yan po. Sabi ko nga habang nanonood ako kaya maganda yung nanonood ka, eh, kasi nakakapag-aktwal ka ng comment, eh. Sabi ko nga sa sinasabi ni Dan Fernandez, hindi kasalanan ni Tatay Digong 'yan. Kung may mga pulis na matino na nakakulong, kasalanan po 'yan ng kasalukuyang gobyerno. Bakit niyo ina-allow yung matitinong pulis kung may matitinong pulis na nakakulong? Sabi nga ni Tatay Digong, kung matino sila dapat wala sila sa kulungan. Kung nakakulong sila, it's either may ginawa sila or palpak yung kanilang leader. At si Tatay Digong alam natin na mahal niya yung mga pulis. Pero wala tayong magagawa, meron talagang palpak na pulis, eh. Ang problema sa mga palpak na pulis nila nilalarawan yung war on drugs na hindi naman po yun totoo. Ano pa yung paulit-ulit nila? Yung mga nadamay. Umamin na nga na si Tatay Digong, meron talagang collateral damage. Inuulit po nila yung mga pagtatanong nila, sino mananagot? Tatay Digong, 'di ba inaamin yun, kayo mananagot, mananagot kayo. Hindi talaga nila maunawaan yung guilt is personal, eh. Ang dami po nagtanong, "Inaamin mo ba?" Oo, alam niyo po tina-trap sila ni Tatay Digong pati 'to si Luis Troy. Naggagaling-galingan pero trap sila lahat ni Tatay Digong. Ano po yung trap ni Tatay Digong? Hindi ako naghuhugas ng kamay, 'no, responsibilidad ko sila. Inaako ko. Tatanungin na naman, "Inaako ninyo?" Oo, inaako ko. Oh, pero ang suma total po nun, sampahan niyo kami ng kaso. Ang problema gusto lang nila akuin ni Tatay Digong without filing cases. Paulit-ulit po yun. Paulit-ulit din sinasabi ni Tatay Digong, "Magsampa kayo ng kaso." Ano yung sinasabi ni Tatay Digong? Sabi niya, hindi naman 'to proper court, eh. Marami po siyang instance na gano'n. Imbestigador ka ba? COA ka ba? Alam niyo yun yung masarap kay Tatay Digong mapapapalakpak ka, eh, 'di ba? 'Pag nagsasalita na siya ng gano'n, COA ka ba? Imbestigador ka ba? Yun po paulit-ulit po yun. Paulit-ulit yang mga inako, palpak dahil may namatay, Diyos ko. Eh, papaano po ngayon may namamatay wala pong mananagot? Papaano po 'pag yung nakapatay yung adik, papaano 'pag nakapatay yung mga sindikato, okey lang sa inyo kasi hindi naman gobyerno? Papaano yung 'pag nakapatay yung mga rebelde, walang dapat managot kasi rebelde naman sila? Papaano 'pag nakakapatay yung mga adik at kriminal, walang dapat managot kasi kriminal naman na sila? Yun naman talaga trabaho nila, manakit ng kapwa. Again, hindi po nila nasisiraan si Tatay Digong sa ginagawa nila.
lumalabas po sila na sila talaga yung naninira sa bayan. Kasi walang alternative, eh. Ano alternative po nila sa war on drugs? It will go down to alternative, 'no? Ano po alternative ninyo sa war on drugs ni Tatay Digong? Yung po bang sinasabi ni BBM ngayon na, ano yung sinasabi niya na, ah, bloodless? Nakakapigil po ba sa droga? Ibig niyong sabihin, yung mga drug lords na nagpatuloy ng pagbebenta ng droga despite na war on drugs, titigil sila kay BBM ngayon? Illogical, eh. Yun po bang mga krimen umuunti talaga o sa numero lang ni BBM? Dahil ba sa war on drugs? Dahil po ba sa bloodless war on drugs tumigil po yung mga krimen? Maging honest po tayo, 'no? Ang layo po. Sayang naman 'tong mga tinake notes ko kung hindi natin babasahin. Okey, ang gulo ng aparato ko. Pasensya na kayo, nasa bagong hotel na ako. Sa hotel na kasyang-kasya lang ako. Ayan, Queen of Drug Lords de Lima, collateral damage. Hindi rin po nila maunawaan yung collateral damage. Paulit-ulit po si Tatay Digong sa collateral damage, 'no? May kaso po ba sa collateral damage? Pananagutan po ba ni Tatay Digong? Gusto nilang panagutin, eh. Konsensya po ni Tatay Digong yun, may collateral damage, hindi naman po dini-deny, eh. Ang gusto kasi nila perfect. Perfect or nothing. Kung hindi rin lang perpekto, yun po kasi yung alternative nila, eh. Hindi perpekto yung war on drugs mo. O ano na lang gawin, wag na lang tayo mag-war on drugs, tutal hindi ka naman perpekto, eh. Hindi po ba? Inuulit pa nila, nakakainis. Akala ko po ba 6 na taon na si Tatay Digong, yan pa rin yung sinasabi niyo? Akala ko po ba 6 months lang wala ng krimen? Bakit po ba ngayon? Nangako po ba si Marcos na matitigil yung krimen? Hindi po. Hindi nangako. Kung hindi po nangako, tumigil ba krimen? Wala rin. So yung nangakong magwa-war on drugs at mag-a-anti-crime, hindi na patigil ang krimen totally, 90% lang. Mas gusto natin yung 100% walang battle sa krimen. Issue ng reward. Ito po paulit-ulit rin sila rito sa issue ng reward. Hindi po nila naintindihan yung sinasabi ni Tatay Digong. May pera po yung presidente, may pera yung mayor siya para po makapag-operate yung mga pulis. Kasi wala po palang pondo sa pag-ooperate ng mga pulis. Katulad po ngayon, kung hindi po sila nabibigyan ng pang-operate po diyan sa mga krimen, paano sila mag-ooperate? Hindi na lang sila mag-ooperate, 'di ba? Mahirap kung yung kalaban pa mag-o-offer sa kanila ng pondo, mas lalala po yung krimen. Reward system, paulit-ulit po si Tatay Digong. Ngayon ko lang nga naunawaan yung sinasabi niya, eh. Meron akong pondo, magbibigay ako sa pulis, halimbawa, i-o-operate nila 'tong sindikato na 'to. Binigyan niya ng pang-operate na 50,000.
Ganda ng halimbawa, nakakaunawa tayo lahat, eh. Binigyan niya ng, pang-operate na 50,000 gasolina, pangkain, et cetera para sa mga pulis. Hindi nila naubos yung 50,000, 25,000 lang nagastos. O sige, para sa inyo na 'yan, tutal nahuli niyo yung mga sindikato. Yun yung reward na pinapaliwanag ni Tatay Digong. Nakailang paliwanag po siya, pero yung reward pa rin na nasa utak nila Manuel at ng iba pang mga congressman, yung reward na 'pag may napatay, bibigyan ng pera, 'no? Yun yung problema, eh. Nagtatanong sila pero pinakikinggan lang nila yung tanong nila. Ayaw nilang makinig ng sagot, paliwanag ni Tatay Digong. Ang gustong ipatawag ni ang gusto ni Manuel, aminin ni Tatay Digong na yung ginamit niya, confidential fund. Sabi ni Tatay Digong, confidential nga, eh. Hindi mo puwedeng tanong 'yan, eh, nag-insist pa rin si Manuel. Kaya nga tayo dito nag-iimbestiga, bakit COA ka ba, Manuel? Sabi ni Tatay Digong. COA lang ang magbubusisi niyan, COA ka ba? Tinatama po sila, eh. Meron pang isang binara si Tatay Digong, yung magle-legislate. Ano ba trabaho niyo? Mag-legislate. O 'di mag-legislate lang kayo, 'wag niyo akong pakialaman. Kasi kami ang trabaho namin, mag-execute, kayo mag-legislate lang. Una, paulit-ulit lang, 'di ba? Naiinis kayo, naiinis ako. Dahil yun po yung mga punto, eh, reward system, yung pag-ako niya sa collateral damage, sino mananagot, pag-ako ni Tatay Digong. Pero pati yung ano ba yung sa ICC? Meron pa yung drug list. Mahaba rin 'tong drug list na 'to, eh. Tinatanong pa yung PIDEA, 'di ba? Ah, yung drug list po, hindi raw po alam ng PIDEA. Hindi raw sa kanila galing yung drug list. Eh, kung wala kang ginagawa bilang PIDEA, OGAG ka pala, eh. Alam niyo po, 'no, OGAG ka pala, eh. Bilang PIDEA wala ka palang ginagawa, 'di ba? Ang ganda nung sinabi ron ni Tatay Digong, OGAG ka kasi. Hindi po dahil hindi sila kita mo nga ang logic, papaano makokonsulta? Kasi ang sinasabi ni Tatay Digong, iba-ibang ahensya, meron silang iba't ibang drug list, drug watch list, 'di ba? Iba-ibang agency, may iba-iba silang drug watch list. Ang ini-insist nila nung isa, anong pangalan nun? Laging ma-epal yun, eh. Isa lang daw yung drug list at wala raw papel yung PIDEA dun. Sabi nga ni Tatay Digong, "Ano ba yung drug list na sinasabi mo?" Kaya nga namiloso po na ako ro'n, eh. Baka yung congressman yan dating dating presidente yan. Nung siya presidente, isa lang ang drug list. Eh, yun yung problema, eh, 'no? Ini-insist niya na isa lang yung drug list ni Duterte. Sabi na nga ni sabi na nga ni Duterte,
nung tinatanong nila maraming drug list. Inuulit pa rin yung drug list po na present mo, marami nga yung drug list. Puta ang tigas ng ulo. Mamaya po kulang kayo kay Trillanes, kulang po kayo. Sabi na nga na yung drug list na yan kasi ang gusto mong palabasin, bakit may nagkaroon ng drug list na hindi bine-vet, hindi raw bine-vet ng PDEA, hindi raw kasama sa nagve-vet. Alam niyo po hindi ko maunawaan yung vet, eh. Yung pala yung sinusuring maigi. Sabi na nga ni Tatay Digong, hindi niya yan papel. Presidente siya, eh. Makiki-vet pa siya. Alam niyo impractical yung sinasabi. Ibig mo sabihin presidente ng Pilipinas, lahat na nasa drug list, iisa-isahin niya kung yan ba ay karapat-dapat na mapasama diyan o hindi. Sabi ko malala talaga 'tong mga 'to, eh. Okey. So, sabi ko hanggang dun sa tagpo na yun, hanggang kay De Lima, pagwawala ni De Lima. Teka baka may nakalimutan pa tayo. Meron pa bang paulit-ulit? Meron pa ba kayong paulit-ulit na baka may nakalimutan tayo sa mga paulit-ulit? Yan. Confi Fund, di tayo COA, drug list. O yan, isa pa. Yung do not interrupt me when I'm answering your question. Nakakatawa 'no? Tapos kitang-kita nung magsesenador si Castro, hindi niya maunawa paulit-ulit si Castro, sabi ni Castro, baka hindi niya alam yung sinasabi niya, mas marami raw yung bata yung namatay kaysa sa mga insist siya ng insist 'no? Mas maraming bata namatay, wala raw nahuling drug lord, wala nahuling hindi ka ba nakikinig sa sarili niyong Quadcom? Ang dami ngang drug lord na pinag-uusapan niyo, eh. Yung tatay ni Kerwin Espinosa, yung 3 incheck na, pinatira. Ang dami, 'di ba? Okey, siyempre totoo po yun, na mas marami po talagang pusher yung mamamatay kaysa drug lord. Eh, mas marami po kasi yung pusher, eh, 'di ba? Logic lang po yan, eh. Mas maraming bilang ng tao, mas malaki yung chances na mas maraming mamatay. Ano po bang hindi maintindihan ng mga tao na 'to? Hindi ba logic lang yun? 'Pag nag-conduct na ng war on drugs, parang sa giyera, ibig niyo ba sabihin dapat mas maraming general mamatay kaysa sa mga sundalo? Dahil mas konti yung bilang ng general, mas konti lang yung mamamatay na general kaysa private. Pero hindi ibig sabihin na hindi pinupuntirya yung general. Yun nga pinupuntirya, 'di ba? Gano'n din po yung sa drug lord, drug watch. Sabi ko ang hihina nila sa mga logic 'no. Okey, until 'no, eto na nabulaga na naman tayo nung pumasok na po yung isa. Yung issue po ng Las Cañas, tama po si Tatay Digong, eh. Si Las Cañas po, meron siyang Superman complex. Nakita niyo po ba yung ano, nakita niyo po ba yung ako ayoko na talagang manood, eh. Kumbaga yung threshold ko sa galit, hindi ko na kaya. 'Pag nanood pa ako ngayon baka barag-barag na 'tong laptop ko. Kasi ubos na yung ano ko, eh, yung pagtitimpi ko sa galit inubos na yung Trillanes, eh. Hindi pa tapos yung hearing. Kung gusto niyo po ituloy yung hearing, go ahead lang po.
Wala po, gusto ko lang pong ilabas na 'tong mga naipon na galit kanina pang umaga. Okey, tapos nagku-culminate siya, akala mo paulit-ulit na lang, 'di ba? Biglang ipapasok si Las Cañas. Nakita niyo yung ano, yung bandang huli? Panay Las Cañas, sinabi ni Las Cañas, si De Lima, sinabi ni Las Cañas, si Trillanes, sinabi ni Las Cañas, yung Tevez, sinabi ni Las Cañas. Mas kapaniwala po si Tatay Digong, eh. Cañas, Superman, lahat ng krimen involved. Ang tin involved siya sa DDS, Davao Death Squad, involved din siya sa okey yun, 'di ba? Okey yun, kriminal siya, involved siya sa DDS. Pero yung involved ka pa rin sa droga, kay Michael Yang, sa Triad, kung ano-ano pa. Hindi ko na po talaga maintindihan, eh. Lahat pasok parang ano siya, yung anong tawag dun? Si Las Cañas sahog sa lahat ng ulam. Siya lang po yung kino-quote ng lahat ng siya lang po yung kino-quote ng lahat ng mga, "Oh, yan pa mali." Akalain niyo meron kayong mga resource person na nagko-quote lang ng mga tao. Biruin mo si De Lima, resource person si De Lima, eh. Bakit nagko-quote lang si De Lima? Alam niyo po ba 'pag ano ibig sabihin na nagko-quote lang? Hindi sa'yo galing yun, kino-quote mo lang si Las Cañas. Alam niyo po yun, lahat involved si Las Cañas. Dinaig pa si Tatay Digong, eh, 'di ba? Yun lang nakakapagtaka na yun, eh. Oh, pasok na naman 'to si Trillanes. Lahat po Las Cañas din, 'di ba? Lahat po ng sinasabi ni Trillanes Las Cañas din. At alam na natin 'yan noon pa. Involved sa krimen si Paulo tanging si Trillanes lang po ang nagbibintang at ang tanging source niya, tanong niyo kung sino? Si Las Cañas. Maiinis talaga si Tatay Digong. Eto po ang matindi. Sige, patutunayan ko sa inyo, magwa-waiver ako. Akala nila sunggab agad, eh, 'no? Yung mga congressman takam takam na takam sa pain ni Tatay Digong, eh. Alam niyo yun yung pinainan yung akala nila eto real talk, yung akala nila sila yung nagpapain, 'di ba? Pero sa totoo lang sila yung pinapainan ni Tatay Digong, eh. Yung sinabi ni Tatay Digong na, "Pipirma ako ng waiver at magbibigti siya sa harap nilang lahat." Sunggabagan, eh. Bakit bukas pa po? Ngayon na. Napunan niyo ba yun? Parang, yung kumislap yung mga mata, ngayon na. Ano sinabi ni Tatay Digong? "Ano kapalit? Ano kapalit? Sasampalin ko 'to sa harap niyo, harap ng publiko." Oh, 'di ba? Nawindang sila. Akala nila alam niyo yun, kumbaga sa Lucky 9 akala nila 8 na sila panalo na, eh. Naging long hair nga si Suarez, eh. Si Suarez, eh. Akala nila ano na sila, uy. Alam niyo sa totoo lang narinig na natin 'yan, eh. Narinig ko na sa aktuwal 'yang sinasabi ni Trillanes, eh. Yung ang basehan niya tattoo. Sabi, "Sige nga po sige nga maghubad ka nga."
Ah, 'di ba anong sabi ni ano riyan, ni Paulo, "No way, no way." Wala kang ibang, ah, sindikato kundi tato. Sabi ko, "Malala talaga 'to." Naawa ako kay Tatay Digong kasi na-setup sila na-setup. Wala pong nakakaalam na kasama si Trillanes, 'di ba? Kita niyo naman. Sa tingin ko yun yung singit, eh. Kaya ni Tatay Digong, alam niya na more or less, 'no? Alam niyo na more or less yung mangyayari. Alam alam na ni Tatay Digong yung mga punto nila. Dito iinog yan. Sabay biglang maririnig ni Tatay Digong si Trillanes, aakusahan yung kanyang ano ni Trillanes yun, eh, basta yung Las Cañas na yan kay Trillanes yan, 'di ba? Kaya yung bintang sa kanya nung mga taga Net25, may ebidensya na naroon, nagpapakita rito sa Quadcom. Kitang-kita niyo na yung kumpas ni Trillanes, eh, pero alam niyo naman na pambanban, 'di ba? Tinatanong sila kasi simple lang ang hamon ni Tatay Digong, magreklamo kayo, magsampa kayo ng demanda. O ICC pa pala nakakalimutan natin. Ilang beses ano na rin sila, naku, 'yan na nagsalita na si Tatay Digong, 'no? Pagpapamasaya 'yan, yun pala sisipain din niya yung ICC. Alam niyo, sabi nga, nailusot lahat ni Tatay Digong kung meron man siya na sa tingin natin medyo umamin siya na medyo sablay, lusot po lahat, eh. Alam niyo kung bakit? Hyperbole. Patawa-tawa pa. Si Abante ba? Si Abante ba yung kausap niya, hyperbole? Tsaka yung bata, 'di ba, yung Young Guns, tsaka si Abante. Yung totoo ba yun? Ah, akala mo si Abante totoo, eh. Hindi niya alam nakipag-utuan lang si Tatay Digong sa kanya. Sa tingin mo ba nagawa niyo po yun? Sino po ba yung naihulog ninyo? Hyperbole lang yun. Kaya nailusot na ni Tatay Digong. Kung ano man ang sinabi ni Tatay Digong na medyo sablay, hyperbole lang yun. Tawa ako ng tawa, puta, o ano kayo ngayon? Si Luis Tro nagdidiwang niya, "Ha, yes." Alam niyo tawa ako ng tawa kay Luis Tro. Inaamin niyo po ba na kayo ang may pananagot? Yes ma'am, yes ma'am ba o opo? Yes ma'am 'no, yes ma'am. Inaamin niyo po ba na yung mga ilegal? Yes ma'am. Inaamin niyo po ba na sa gano'n? Yes ma'am. Eh, nung nagsabi na ng pangalan, hindi po, yung nga nagsabi na ng mga tunay, akala niya malilito. Puwede mo kasing akuin yung policy, pero hindi mo puwedeng akuin yung may pangalan na. Hindi pa rin sila nakakalata, eh. Sa totoo lang po ang nangyari, nabara po si Luis Torron. Kasi nung may pangalan na, bakit niya aaminin 'yan? Hindi naman wala naman talaga siyang involvement diyan sa may pangalan na. Pero as a matter of policy, sagot niya 'yun. Kaya nga sabi niya, magreklamo kayo. O ano po ang ibig sabihin po, ang ano po ang pinaka, punot punot dulo niyan, napatunayan lang po natin, 'no, napatunayan lang po natin na wala talaga silang maikakaso kay Tatay Digong. Magmula lang po sa sasabihin ni Tatay Digong sila magbabase. Kaya lang lahat ng sinasabi ni Tatay Digong puwedeng hyperbole lang.
Dahil kinakailangan mong sabihin 'yan para may mat bakit po naman mag-hyperbole o bakit naman po sosobrahan lang? Kasi nga 'no, kasi nga po kinakailangan mong takutin lang din yung mga kriminal. Hindi po sila maniniwala sa'yo na magbago na kayo, ha. Kung hindi pero 'pag kinuwento mo na yung mga kriminal hinuhulog mo sa helicopter, eh, iba po dating nun. Yun yung gustong sabihin kaya nag-hyperbole, 'di ba? Ang ganda 'no? Kaya hanggang diyan sarap na sarap pa ako, eh. Pero nung nakita ko na yung atake na, yung bastusan na naman, Trillanes na naman, na pera-pera na naman, grabe. Ang akusasyon ni Trillanes kahit wala, eh, 'no, kahit walang mga papel ka, magpapakita lang si Trillanes, eh. Sabi ko nga, alam niyo iniisip ko, mga kapatid, sabi ko, eto, eto pong ano na 'to, 'pag 'pag inalaw po nating mga Pilipino, 'no, na ginaganyan po si Tatay Digong, wala po tayong ginagawa at naniniwala pa tayo sa Quadcom, eh, we don't deserve Duterte talaga. We don't deserve the kind of leadership na binigay sa atin ni Tatay Digong. We deserve Bongbong Marcos. Kasi hindi natin pinapalagan yung pamimigay ng ayuda 'pag walang bagyo, pero walang ayuda 'pag may bagyo. Hindi natin pinapalagan yung paggastos o pag-transfer ng PhilHealth. Hindi natin pinapalagan yung Maharlika Fund. Hindi natin pinapalagan yung invisible na flood control project. Pero yung war on drugs, na aminin niyo man at hindi, nakapagpatahimik sa inyong mga komunidad, naniniwala kayo na gano'n nga, kriminal si Tatay Digong, then we don't deserve Dutertes anymore. 'Pag wala tayong ginawa, hinayaan lang natin sila, pagtawanan tayo. Hindi natin deserve ang mga pamumuno ng Duterte. Kita niyo yung ginagawa kay Tatay Digong. Ako, kung hindi tatakbo si Sara Duterte, okey na rin ako, eh. Kasi hindi natin deserve ang may isa pang Duterte na naman na maglilingkod ng tapat at pagkatapos tayong paglingkuran. Kasi walang Duterte, bata pa yung mga anak, eh, 'di ba? After ng halimbawa po nanalo si Sara Duterte, after 6 years ganito na naman. Imbes na parangal, dahil halimbawa alam niyo yung tinapos ni Tatay Digong, sinasabi niya insurgency. Hindi niyo alam, wala kayong alam kung paano labanan 'yan. Ako, ganito lang, magiging oposisyon ng mga Marcos, magiging oposisyon na lang rin ako ng susunod na mga administrasyon. But we don't deserve being, the kind of leadership ng mga Duterte kasi we don't know how to appreciate. Hindi marunong mag-appreciate ang mga Pilipino.
ng isang magandang pamumuno. Kaya si Marcos, we deserve Marcos. We deserve every bit ng kapalpakan. Lahat ng magnanakaw ngayon sa gobyerno, we deserve. Kasi ginawa ni Tatay Digong, di nagpayaman. Nakita niyo ba itsura ni Tatay Digong? Kumpara sa itsura ni Martin Romualdez at ni Saldico. May nabili bang jet si Tatay Digong o helicopter man lang? Lahat ng matatagal ng politiko dito, may tignan niyo po sila, Juan Ponce Enrile, mga Marcoses, at iba't iba pa. Mga local politician lang to. Hindi pa sa national. Makita niyo po kung mga helicopter lang. May mga helipad. We don't deserve Tatay Digong. At alam ni Tatay Digong yan, masakit. Ako masakit. Nasasaktan ako. Lalo na yung babatuhin niya si Trillanes. Hindi na nakakatuwa kasi alam mong baka hindi maibato ni Tatay Digong, pero sa galit, alam niyo yun, yung sinadya nitong mga to na itabi siya kay Dilima, pagtabi-tabihin sila, kawalang hiyaan. Ako, you don't deserve them. Tatay Digong, ako kung si Tatay Digong ako, anak, huwag ka na magpolitiko, anak. Nakikita mo ba ginagawa sa akin? Ito ang ginaganti sa akin ng mga Pilipino. Tapos papasok ka pa. Matigas na talaga ulo mo.